So, take 105. So, ako po ay si Sylvia Manansala. Ako po ay tumatakbo bilang konsehal ng Todo District 1. Sino mga taga Todo District 1? Ayun. Kamusta po tayo? Ako po ay isang actress. Artista po ako. Lumalabas ako sa mga teleserye, commercials. Yan. Kung saan may kailangan umarte ako. That's my source of living. And yun po ay isa kong talent, no? God-given talent. And aside from that, TikToker din ako. Kaya I feel you, no? Meron din akong TikTok, Mami TikTok. You can follow me there, no? So, kidding aside, no? Alam nyo, nakita ko kasi si Mayora, no? Kasi marunong akong pumasa ng mga ng tao, eh. Nakita ko kasi siya, meron siyang pure heart. Kung ano yung sinasabi niya na gusto niya mangyari sa Manila, buong puso akong naniniwala sa kanya, kaya ako sumusuporta sa kanya. Kasi uusap kami kanina, ang sabi niya, may concern siya sa mga elderlies, no? I just want to read the passage in the Bible, no? Ang sinasabi dito sa Ephesians 6 verse 2 and 3, honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on the earth. Alam, nakita ko yung blessing ng Lord sa kanya, no? Kaya siya nagdito di ba? Kaya siya naging mayor kasi mahal niya ang mga elderlies. Palakpakan natin si Mayora, di ba? Nakita niyo yung sinabi sa Bible, yun ang isang commandment ng Lord na may promise. At this time, dahil sa ginagawa niya, inaani niya na yung blessings, no? Yung promise ng Lord sa kanya. Kasi, ang pinag-usapan namin, full support siya sa mga elderlies, di ba? Kasi nakikita natin sa mga social media, lumalabas yung ganung issue ngayon, di ba? So, totoo pala, no? Kasi nakita ko sa kanya yung pureness ng heart niya. Kasi tayo tatanda rin tayo, no? Siyempre gusto natin, pagtanda natin, aalagaan din tayo. Meron din tayong makukuhang benefits, no? Unang-una, sa government, di ba? Ngayon, kung yun ang kanyang project, hindi na tayo mangangamba kung sakaling tayo umabot sa ganong edad na nag-retire na tayo, kahit wala tayong pamilya. Alam natin, no? Dito sa Manila, no? Kung ang ating mabuting mayora ang mananalo, masesecure niya, magkakaroon tayo ng peace of mind, lalo-lalo na yung mga elderlies, no? As well as sa buong family ng itong elderly na to, no? Palakpakan natin ang ating mayora. Ang ganda kasi talaga ng project ito. Hindi pa natin nakikita ang benefit ngayon, pero pag dumating tayo sa age na yon, malalaman natin ang importansya nung ganong panukala kung siya ay mahahalal dito sa ating Manila. Salamat po! Hindi ko sanay na nakaupo eh. Pero si Mayora, sigurado kong upo na. Sino taga-district 4 din? Kilala. Kasi, pag nakita ko kayo dito, hindi ko na kayo makakalimutan. Kilala. Asa ba kayo? Kilala niyo ba ako? Hindi? Kilala po. Hindi lang kilala. Ako po ay maraming panalong mayor sa Manila. Ako po ay naging tao ni Mayor Lim. Yung huli, naging tao ko ni Era. Ako po dati nasa barangay bureau na nakatago. Ang tawag nila sa akin noon ay suplado raw ako. Pero ang dami ko pong natulungan sa buong Maynila. Walang tubig, pinalagyan ko ng tubig. Walang kuryente, pinalagyan ko ng kontador. Alam niyo, sabi sa akin ni Era, pare, baka mamaya susunod ako nakalaban mo. Nagawa po natin yan. Nung nasa barangay bureau po ako, hindi po ako nakikita ang Panginoon. Hindi. Sa lahat ng problema, pag pumasok, dumadaan po sa akin. Ang tawag ko sa akin troubleshooter. Yeah.
Tapos nakapag-debut kami sa buong Maynila, nakapag-debut kami sa District 1, 2, 3 hanggang 6. Kaya itong ating isang kandidato na nasa 1, kahit ako'y nasa 4, matutulungan ko pa rin siya. No? Pero siyempre, marami tayong proyekto na gagawin at marami pa tayong dapat gawin. Pero isa lang ang pakiusap ko sa inyo, kinakailangan upo natin si Mayora. Ako nga nung una, sabi ko, pinalapitan ako para manalo sila. Pero tatapatin ko na kayo, hindi ako magbabamit ng pangalan. May mga tumatakbo, direkta pinupuntahan ako sa bahay. Pare, kaming bahala sa'yo. Hindi pa ako kumikibo. May pangalan. Sinabi sa inyo may pangalan, pwede ng pang-ulam. Sabi ko, hindi, tutulong na lang ako. Pero ang isang salita ng ating Mayora, hindi po siya nagdalawang salita. Nasaan po ako ngayon? Nandito ako sa harapan niya para tumulong at ibigay ang full support sa kanya. Kanina nung pumasok ako sa Comelec, i-interviewin ka. Ano niya sabi ko, Comelec? Kilala kita. Uy, kinakambila ako agad na Comelec. Kilala daw niya ako. O di may boto na ako. Di ba? Yun yun. So, marami pong proyekto, tatapatin ko na po kayo. Marami pong proyekto sa buong Maynila na hindi nakikita, pero nakikita sa inyong harapan. Alam niyo kung ano yan? Pingin ng kabila. Hindi. Ha? Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Pag upong pag-upo ni Mayora, wala pang 100 araw, ipakikita ko sa inyo kung paano kami magmamagic sa Maynila. Baka mamaya nandito tayo pagtalikod natin mag-isip-isip na po kayo. Kasi, ang sabi ho ng ating mga nganta, si Tom Jones, Engelbert Humperdinck, di ba? It's now or never. Ngayon na. Wag. Kaya ako natutuwa na pagpasok pa lang mo namin kanina, no? Mula doon sa ibaba hanggang sa umakit kami. Yung hindi natin kasali, sumisigaw ng Super Mara! Super Mara! Yung sumisigaw na nasa likod ko. Nagsya-shopping na dito sa SM. Alam ko kasama natin So, doon mo makikita, the impact ng tao is maluwag. Di ba? Tapos kanina medyo nakapag-ikot po kami. Naku, kung nakasama ho kayo, matutuwa ho kayo. May mga bagay na nakita ko kanina kung paano salubungin si Mayora. Napakasaya po. Napakasaya. Yung pagod po natin, nawala. Nawala. Nag-ikot po kami almost 4 hours po yata. Ngayon. Nag-ikot kami. So ngayon, binanggit ko na sa inyo, kung ang pangalan ko, ako po'y tumatakbo sa 4th District. Lihitin mo, pangalan ko, pwede na pang-ilan, Edwin Taytalan. Yes. Santo. So, maraming salamat sa inyo. At siguro, pagtalikod nyo rito, isa lang ang ilalagay nyo sa isipan at damdamin ninyo. Super Mara at ang Super Vice Mayor at ang mga konsehales niya. Yes! Yes! Okay. So, nagpakilala ito isang ating kasama na konsehal
Nagtitiktok ka di ba? Ako rin minsan lumalabas din sa teleserye. Wala, gulat ka. Hindi, pag nagsapon tayo, baka di na kayo buhay. So, maraming salamat po sa inyo. At sa darating na eleksyon, paglabas nyo rito, ilagay nyo lang sa isip at tandaan ninyo, Super Mara. Okay? Para maging super, dapat super din yung Vice Mayor. Okay? Maasahan ko ba kayo? Yung iba sabi, 100 days may gagawin kami. Kami hindi. 50 days pa lang, marami na kami magagawa. Okay? Salamat. Maraming salamat. Ang pagkakang ito ay inahandog ko po din nila. Magandang gabi po. Jet Mark na po ang tawag nila sa akin. Dati po akong empleyado ng PLPP, 37 years. Naging purong barangay din po ako sa loob ng 13 taon. Tatay ko po sa loob ng 7 taon sa District 5. Narito po ako, una po sa lahat, salamat sa Diyos, nabigyan tayo ng pagkakataon para makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Bakit po Super Mara tawag kay Mara? Kasi po, sa loob ng 3 taon, nakita ko po ang kanyang malasakit, ang kanyang kabutihan sa kapwa bilang advocate po ng senior citizen. Bihira po sa edad niya na yan na sa isip mo, ikaw senior citizen, hawakan mo. Sa edad niya yan, parang super, di po ba? Sabi nga nila si Mara daw, kasi 3 taon ng panay outreach, bigay dito, todo. Sabi nga ng bata sa parola kanila, umuna ng pera, sabi, natawakan. Ngayon, ibig sabihin lang po, si Ma'am Mara, nakita ko sa kanyang puso, yung dedikasyon, yung sinsilidad sa pagtulong sa kapwa, lalo na po sa mga matatanda. Isa po yun sa talagang nakita kong kabutihan para sa kanya. Ang isa pa po, gusto ko po sa supportahan, gusto ko sa tulungan, sa pagiging superhero, sa pagtulong, sa pagsuplo, sa mga pagsamantalang politiko ng Maynila, na halos lahat ng ari-arian natin gusto ipamigay. Ang dami po nilang balak na hindi magaganda para sa Maynila. Kaya, narito po kami, ako po, bilang kandidato sa 5th District ng Maynila, kung baka may kamag-anak kayo, pakibulong niya lang po, Jet Magno. Lalong-lalo na po ang ating magandang vice at ang ating pinakamagandang super marathon mundo, ang magiging mayor. Kaya mga kasama, tuwing-tuwing po tayo, hindi po biro itong pinasok natin. Alang-alang po sa magiging anak natin, sa magiging apo natin, sa ipipo natin ng Maynila. Gawin natin uling the Great Manila. Manila Finest, sabi nga nila nung araw, nung kabinataan ko, napakaganda ng Maynila. Manila Finest. Ngayon, sa pamamagitan po ng superhero, ibabalik natin ang dangan, ang dating dignidad ng Maynila. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa Diyos. Again.
isang maganda, mapayapa at napakasayang hapon po sa ating lahat sapagkat very successful po ang araw na ito. Naging maayos at successful po ang pag-file ng Certificate of Candidacy namin po sa pangunguna ng ating superhero, ang ating Mayor, Mara Tamundong, 2025. Nalalapit na po yun. And ang ino pong lingkod, si Remy Oyales po, from District 1 din po ako, from Tondo, at I am deeply honored na mapasama po ako as the Vice Mayor of our Mayor Superhero Mara Tamundong. Talaga naman po, magmula nung nakilala ko po siya, isang tunay na public servant. Hindi man po siya nagkaroon ng pagkakataon na maging konsihala noong 2022. Siguro hindi pa po yun yung right timing for her sapagkat ang nakalaan po sa kanya ay hindi pang konsihal, kundi pang mayor po. Sa kanya ko rin po nakita magmula pa noon na kanyang programa at ang lahat po ng kanyang paglilingkod, dala-dala po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Until now po ay naglilingkod at nagsisilbi po sa ating lahat. Marahil ito na po ang pagkakataon upang ating pong pangarapin din ang vision ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong Pilipinas. Dito po sa Maynila, ang bagong Maynila sa pamamagitan po ng magiging bagong mayora, Super Mara Tamundong. Okay. Sa mga Manileño, ang pangarap po ng ating mayora ay mainangat ang antas ng buhay ng mga Manileño at ang iba't ibang sektor ng mamamayan dito sa Pilipinas. At ating hindi lang sa Maynila sa Mamara sapagkat nakapag-online registration po siya all over sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas. Yan po ang ating magiging mayora. Ang kanya pong pangarap, sabi nga po, let's bring back the glory of Manila sa pamamagitan po ng nag-iisang napakabait, napakaganda, napakatalino, at higit sa lahat, napakatapang. Ano man po ang kanyang sabihin, nagmumula po sa puso. Walang iba kundi po ang ating pinakamamahal, Super Mara Tamundong, ang ating mayor sa 2025. Maraming salamat po. Kahit walang boses, talagang pipilitin ko po nakapagsalita dahil siguro sa pagod na rin. Pero una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Galing sa aking puso. Dahil nakakabiro din po na kayo ay mag-isip ng maaga, magbihis ng pula, kahit maraming kulay na damit, pero pinili nyo ang pula para ako po ay masamahan sa pinakamahalagang araw na matagal ko na po hinintay. Isang araw na hinintay po natin lahat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating lahat. Para naman magkaroon tayo talaga ng pagkakataon na magkaroon talaga ng tunay na pagbabago sa tunay na Maynila. Alam po ninyo, hindi ko po inaakala ang bagay na ito ay mangyayari pala at posible. Sapagkat nung ako po ay bata pa lamang, talagang siguro pinanganak na po ako ng nationalistic. Ibig sabihin, mapagmahal talaga sa kapwa. Kasi kahit na yung kapitbahay namin sa Oro ay sa Likil, pag may inaaway na bata, ako pa ang unang-unang nagtatanggol, hindi naman ako kasama sa away. Dahil hindi ko malubos maisip na ang kapwa Pilipino
Pilipino, ang kapwa Manileño ay magkakaaway dahil lamang sa maliit na bagay. Doon pa lang, naramdaman ko na kung gaano kasarap ang pakiramdam na ikaw ay mapagmahal sa sarili mong lugar, sa sarili mong lahi, magiging Pilipino, magiging Manileño. Hindi nilang mo alam kung ano yung pakiramdam na proud ka dahil alam mo kung ano yung pinagmulan mo. Alam mo kung ano yung nasa damdamin mo at alam mo kung ano yung hangarin mo para sa karamihan. Hindi ko inakala na ako po ng bata na ang pangarap ko lang ay makalabas ng bahay dahil mahigpit na po ang aking mama. Gusto kong maligo sa ulan, na tumatak dun sa alulog ng kapitbahay, kaya pinapagalitan ako ni mama kasi madumi daw. Yung mga bagay na pagbata ka, parang gusto mo maranasan lahat. Kasi nakikita ko yung kapitbahay namin, kapag pumapatak na yung ulan, nagpapadali, nakahubad pa. So sabi ko, ma, gusto ko maranasan yun dahil baka hindi ko na maranasan yun. Kapag lumaki na ako, nakakaya naman kung maliligo ka pa sa ulan. Ibig ko sabihin, may mga tamang panahon at tamang oras para sa mga tamang bagay. Kumbaga naranasan ko po nung kabataan ko yung mga pakiramdam na gano'n. Habang lumalaki po ako at nasaksihan ko ang tunay na sitwasyon natin sa Maynila, isang araw talagang pinangarap ko at pinagdasal ko talaga na sana po mabigyan ako ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na ako po ay makatulong sa anumang paraan na ibigay po niya sa akin. So, ito na pala yung kasagutan sa aking panalangin na hindi lamang pala para ako ay lumabas at magpakain o mangaral sa mga kabataan, kung hindi magiging isang ehemplo pa pala ako para maging isang tunay na ina para sa Maynila. Dahil po sa inyo, natupad po ang pangarap na yan. Isang pangarap na hindi na po isang panaginip lamang, kundi katotohanan na ito po ay mangyayari at mangyayari sa Maynila. Dahil hindi po ako papayag na mapabayaan muli ang Maynila, lalo na po ang Manileño. Mahina pa po yung boses ko na yan kasi wala nang lumalabas. Pero wag po tayong manira ng ating kapwa. Ang mahalaga, kung ano po yung hangarin natin, siya pong tutukan natin para talagang mangyari. Hindi naman po perfecto ang lahat ng sitwasyon, pero hindi naman din tayo bulag para pabayaan na lang natin na ito po ay magpatuloy-tuloy pa. Una sa lahat, syempre napansin ko po sa Maynila, nung bata pa lamang ako, akala ko magiging mala New York City na ang Maynila. Dahil ang bahay ko sa San Andres Bukid ay mga tahanan ko na gawa sa kahoy, na kung saan pinangarap ko na maging building ito. Pero habang tumatagal, mas lumiliit pa yung bahay sa Maynila at mas lumiliit pa yung lupain sa Maynila. Doon, naramdaman ko na ano bang pagkukulang mayroon sa Maynila at bakit magkagawa tayo. Siguro marahil kailangan buksan po natin ang ating kaisipan at paliwanagan tayo sa tunay na sitwasyon para naman yung gagawin talaga natin yung makatotohanan. Gusto ko po na mailigtas ang mga natitirang lupain sa Maynila, lalo na po yung mga landmark sa Maynila na hindi na po marahil masasaksihan ng mga anak natin kapag ito po ay tuluyang mawala. Actually, mahilig po ako magkwento sa aking mga anak, pero pag nagkukwento ako, lalo na tungkol sa history ng Maynila, ang sinasabi ng anak ko ay, Mami, parang hindi naman totoo kasi hindi naman namin nakikita. Doon pa lang, mararamdaman mo na kapag hindi mo naagapan, kundi-kundi nang mabubura yung history sa Maynila. Kaya naman, para sa Maynila, na sila po ay talagang matutukan at pamigyan ng tunay na tahanan para sa Manileño. Bago sa nyo rin yan, ano, diba? At syempre, isang senior citizen advocate na talaga naman kung pinutukan natin ang mga senior citizen na matulungan. Hindi lamang dahil sa gusto natin magpasikat o ano man, pero nakita po natin kung ano ang hirap maging isang magulang at ano yung laki ng responsibilidad ng isang magulang kahit manguna ka na sa kapitbahay, gagawin mo ang lahat. Kaya kailangan tutukan natin na ang mga senior citizen ay magkaroon ng dagdag benepisyo sa Maynila. Dapat higit sa lahat na madagdagan ang kanilang benepisyo na maging 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen. Basta
tuwan-tuwa naman ng mga senior. Alam niyo, tuwan-tuwa rin po ako kung talagang gagawin natin yan sapagkat ilang taon na rin po ako. Siguro mga 13 years, 14 years, magiging senior citizen na rin ako. Pero for the meantime, habang malakas pa tayo, gampanan po natin yung pagiging isang anak para sa ating mga magulang. At syempre, yung mga barangay health center na dapat talagang tutukan na ang bawat barangay sa Maynila ay magkaroon ng barangay health center na may libreng gamot at mga doktor na talagang titingin po para sa ating kalusugan. Aba, hindi naman natin maiiwasang magkasakit, lalo na ng panahon ng pandemya, na talagang kung ano yung mga sakit na lumalabas. Napakahalaga po ng ating mga magulang at tayo na mismo na maging malusog, lalo na kung meron tayong tinataguyod ng mga anak para sa ating pamilya. At syempre, para sa mga kabataan na sila ay magkakaroon ng libreng wifi para sa lungsod ng Maynila. Diba? Tuntua yung mga mami and daddy dahil hindi nagagastos sa internet kakabili. At the same time, para maudyuhan po natin yung mga kabataan na sila po ay mag-aral at matutukan ng kanilang pag-aaral, bibigyan po natin ng allowance. Lalo na po yung magpupursige talagang mag-aral at tumaas ang kanilang grado para naman magkaroon talaga ng kinabukasan ang ating mga anak. Yay! Kaya po malaking tulong yan. Di po ba? At syempre, alam po ninyo, napansin po yung mga ospital natin sa Maynila, hindi naman sa gusto natin makapagsalita na hindi magkita. Pero marami na po tayong kababayan na nahihirapan sa pagkatuwing sila po ay pupunta sa ospital, wala silang gamot, wala pong tumitingin sa kanila. Isa po yan sa ating priority na matutukan po na masiguro na ang mga ospital po sa Maynila ay magkaroon ng mga makabagong kagamitan na magagamit po para sa kalusugan ng mamamayan sa Maynila. At syempre, pati yung mga eskwelahan, yung mga public schools na kailangan magkaroon ng mga makabagong kagamitan at matutukan na yan talaga ay mabigyang halaga, lalo na po sa mga mag-aaral natin sa Maynila. Di po ba? Para sa mga magulang, isang malaking bagay po yan para sa ating lahat. At syempre, napansin po ninyo sa Maynila, capital city ng Pilipinas. Ngunit, nagpuburol pa rin tayo sa kalsada, isang senyales kung ano talaga ang tunay na sitwasyon at kalagayan ng mga kababayan natin sa Maynila. Kaya naman tayo ay maglalagay ng mga libreng burulan na disente sa bawat barangay. Dahil alam po ninyo, kapag pumunta kayo sa ibang bansa at bumalik kayo sa Maynila, ang laki po ng diferensya na mapapansin ninyo. Kailangan isulong po natin yung pangkabuhayan o livelihood program na direktang matatanggap ng Manileño! Para naman tayo po ay magkaroon talaga ng kasagutan sa kahirapan, na tayo po ay kayang mag-sustain ng panggastos, pangbayad ng bills, pagpapaaral sa anak, dahil ang livelihood program o pangkabuhayan program ang siyang makakatulong sa bawat pamilya sa Maynila na sila po talaga ay magkaroon ng pagkakakitaan. Mahalagang bagay po yan, yes, sapagkat mahalaga na ang mga magulang natin ay may trabaho. Alam po ninyo, sa panahon ngayon, pag wala kayong pera, parang lubog na lubog sa isang tao. Makikita po natin yung mga kababayan natin na wala akong pagkain, yun po ang nakakalungkot na bagay sapagkat yung pagkain isang basic needs po ng isang tao na dapat naman talaga natutugunan sa araw-araw. Pero kapag dumating po kayo sa punto na wala na kayong makain, wala na kayong bigas at ulam, ibig sabihin, ganun po kahirap ang buhay natin. Isang araw na upo ko sa Baseco at naramdaman ng mga kababayan kaya na sila po ay lubog sa kahirapan. Isang bagay po ang sinabi ng aming kababayan. Alam mo ba, 3 days na po kami kumakain dahil wala kami pambili ng bigas. Imagine po ninyo kung anong pakiramdam ng isang taong nagmamahal na sabihin sa inyo na wala silang pagkain ng 3 araw. Kaya ako naman po ay nag-atubili at nagbigay kaagad ng pambili ng bigas para sa kanyang pamilya. Marahil ito po ay pansamantala lamang. Kaya dapat matutukan po na magkaroon ang bawat pamilya sa bawat tahanan
na may pangkabuhayan na tututukan po natin sa bawat barangay. Yes, maganda yun! At syempre, inaantok na kayong lahat. Inaantok kayo dahil nabusog tayo. Yan ang pakiramdam ng isang tao na nabusog ka na, tapos relax ka pa. Pero paano naman yung mga kababayan natin na tutulog sa lansangan na halos hindi makakain kahit dinapay? Dito po, tututukan natin ang tunay na kahirapan ay kailangan may tunay na solusyon para sa ating lahat. Para sa ating mga vloggers at media na nandito, pwede po kayong magtanong. Kung meron po kayong naisip na matanong na gusto po ninyo, ay pwede po ninyong itanong sa amin dito.